Hello mga Lods! Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman po tayo, Papa Dax. Andito na po yung part 2 ng ating kwento. Ang kwento ni ate. Mga Lods, mga friends, kung sino man po ang nakapanood na dun sa part 1, paki-comment po sa baba. Hindi naman po siguro kabalan sa inyo. Hindi naman siguro mahaba yung oras para mag-comment ka dun sa comment section. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Ali po kayo't panoorin natin ulit ang kanyang part 2. Salamat po. At gusto ko rin po talaga siya. Nagsama kami at nagkaroon din po kami ng 4 na anak. Naging masalimot ang buhay ko sa kanya. Kasi natanggal siya sa trabaho. Pumasok uli ako sa bar para matugunan yung pangangailangan namin hanggang sa dumating yung swerte. Nagkaroon siya ng maraming project sa construction. Naging foreman siya sa isang company at ako naman ay nanatili lang sa bahay. Minsan hindi maiwasan na nag-aaway kami. Nasasaktan niya rin ako. Tapos yung mga panahon na yun, nakabili kami ng bahay. Napag-aral yung mga anak ko sa una. Ngayon, malalaki na sila. May mga kanya-kanya na rin buhay at may mga kanya-kanya rin ng asawa. Yung sa pangalawa kong asawa, ang nalang ng mga anak ko naiwan sa akin. Hanggang sa lumipat kami sa Caloocan, Bagong Silang. Dahil gusto nga doon manirahan ng asawa ko kasi malapit sa trabaho niya. Masaya ang pamilya namin. Masaya kami sa mga araw-araw namin pamumuhay. Kasi may trabaho siya at lahat ng pangangailangan namin. Lahat ng pangangailangan namin ay natutugunan niya, pero ang buti ay mapaglaro. Naisok ng asawa ko, sir, at napilitan akong ibenta yung bahay ko sa Antipolo para sa mga gamot na kakailanganin ng asawa ko. Kasi sabi ng doktor, alagain na daw siya. Gumuho yung mundo ko noon. Pero naging matatag ako para sa maliliit ko pang anak. Nagtinda ako sa bangketa ng mga gulay para makaraos kami sa araw-araw. Napakahirap. Sobrang hirap talaga. Maging amat niya. Namatay asawa ko noong November 10, 2021. Ang hirap ng buhay. Parang gusto ko na rin mamatay. Kaya pag nakikita ko yung mga anak ko, pinalakasan ko na lang yung loob ko. Para lang mabuhay. Saan-saan ako namamasukan. At yung mga bata, iniiwan ko sa kapatid ko. Pero ginawa nilang alila ang mga anak ko. Kahit na buong sahod ko, binibigay ko sa kanila, sinusuportahan ko sila. Hanggang sa kinuha ko yung mga anak ko sa kapatid ko. Umupo kami ng bahay. Tapos yung 18 years old kong anak, pumasok sa construction para makatulong din. Para makatulong sa akin. Ngayon po, dito po ako nagtatrabaho sa kantin bilang isang helper sa amo ko. Para may makain po yung mga anak ko. Nagtataga po ako. At para na rin sa pang-upa ng bahay. Minsan, hindi ko na alam, tumutulo na lang yung luha ko eh. Kasi ang hirap ng buhay namin. May kami na may sakit ng mga anak ko, pero wala akong magawa kasi wala akong pera. Napakasakit para sa isang inang katulad ko makita ang mga anak kong nagugutom at nahihirapan. Minsan, one day, one eat kami. Pag nasa bahay ako at walang trabaho, minsan natutulog din kami ng walang kain. Minsan, nakapalang ko na lang yung mukha ko, mangutang sa mga kaibigan ko kahit nahihiya na ako. Kasi no choice.
magugutom mga anak ko. Yung mga anak ko sa una, may mga pamilya na rin. Hindi ako makahingi ng tulong kasi hirap din sila. Ang hirap maging mahirap, lalo na wala kang kaagapay. Iniiyak ko na lang minsan mga nangyayari kamalasan sa buhay ko. Kaya na pag nagchat yung mga anak ko na nagugutom na sila, parang dinudurog ang puso ko. Sa ngayon, wala pang trabaho yung binata ko, 18 years old. Minsan kasi pumapasok ko yan eh. Siya yung nakakatulong sa akin. Ang papayat na nila. Uulang kasi sila sa pagkain. Sa mga kapitbahay na lang ako nakikibalita. Ayan mga Lods, narinig po natin ang kwento ni ate. Ramdam ko yung hirap at paghihinagpis ng ating sender. Ate, para sa kayo, ang advice ko is masakit, oo. Yung mga pinagdaanan mo sa buhay, yung mga hirap, is harapin mo na ngayon. Mahirap kalimutan yung mga bagay nung nakaraan, oo. Pero mas importante para sa akin ngayon yung pangkasalukuyan at saka yung panghinaharap. Tama ka. Mas masarap pang humingi ng tulong kesa sa ibang tao. Kesa humingi kang tulong sa mga kadugo mo para pagkatiwala yung mga anak mo. Hindi lang naman sa'yo nangyari yun eh. Yung kadugo mo mismo ginawang alila o katulong yung mga anak mo. Marami pong ganyan. Wag na po tayo magtaka. Basta ate, masasabi ko, walang ibang tutulong o magiging katuwang mo sa buhay kundi yung mga anak mo. Sila magmamalasakit sa iyo. Kayo ang magtutulungan. Yung masarap pang humingi ng tulong sa ibang tao kaysa sa mga kadugo mo. Doon makikita kasi na minsan hindi lang kadugo ang karamay, kundi minsan makikita mo yan sa ibang tao. Part na ng buhay yan. Basta sa'yo, te, gaya ng sinabi ko, is malay mo, isa sa mga anak mo ang maghahahon sa inyo sa kahirapan. Hindi lang naman ikaw ang nakakaranas ng ganyan. Basta isipin mo na lang, meron pang mas higit ang nararanasan sa iyo na mas maswerte ka kaysa sa kanya. Kasi yung iba wala nang matirahan eh. Walang matirahan, walang pamilya. Ikaw meron pa. Basta gawin mong inspirasyon ang mga anak mo. Ituloy mo lang ang buhay. Bata ka pa. Marami pa mangyayari. Dasal lang at positive lang ate. Maaayos din na lahat. Sa iyo ate, tuloy lang ang buhay. Pray lang. Mabuhay ka. Maraming salamat po mga Lods. Paki-comment po sa baba. At paki-like and share na rin po. God bless po. Salamat.